Good evening everyone! Welcome po sa another set of video tutorials. Ito po ay intended para sa mga hindi po naka-attend ng klase today dahil po sila ay naging student teacher or absent sila ngayong araw dated August 15, 2024. So kanina po nag-discuss kami ng lesson entitled Solving Quadratic Equation by Factoring Binomials. So, I hope na panood nyo po yung inyong video tutorial para kahapon, which is yung solving quadratic equation by, what do you call this? By extracting the square root. Now, sa example natin, meron tayong color blue na equation at color pink na equation. Now, spot the difference. Okay. So, napansin mo ba na yung blue ay kakaiba sa pink? Anong pinagkaiba nila? Si blue, meron siyang quadratic term at meron siyang constant term. Si pink naman, meron siyang quadratic term, pero instead of constant term, linear term ang meron siya. Okay? So, try natin isolve yung blue equation gamit yung extraction. So, ang una natin gagawin dyan is i-transpose or itawid bakod yung negative 81 sa kabilang side. X squared equals, so from negative 81 magiging positive 81. And then, i-square root natin both sides, cancel, cancel. Then, our solutions are x equals positive 9 or x equals negative 81. Okay. Now, i-try naman natin yung kabila. X squared plus 2x equals 0. Ang itatranspose naman natin or patatawirin ng bakod ay yung positive 2x to the other side. And then, x squared equals, from positive, magiging negative 2x. Then, pwede na tayong mag-extract both sides. Cancel, radical and power of 2, matitira na lang po is x equals. Ayun. So, mapapansin natin, pinapa-extract po yung negative 2x. So, syempre, ang unang mo isasagot sa akin dyan, ma'am, no real solution. Kasi naka-negative po yung ating radicand. Where in fact, hindi po imaginary ang sagot dito. Meron po talaga siyang real solution. Okay? It's just, hindi na po applicable dito yung ating method na extracting the square root. Okay? So, ano pong wisdom? Ang wisdom po nito, hindi po lahat ng equation ay nasusolve gamit ang extraction. Okay? May iba't iba po tayong method. So, this time, ang pag-aaralan natin ay ang method na kung saan factoring ang gagamitin natin para ma-solve yung quadratic equation. Now, let's read first this property. So, zero product property states that if the product of two or more factors is equal to 0, then at least one of the factors is equal to 0. Sa madaling sabi, kapag daw po nagta-times tayo ng numbers at 0 yung sagot, ibig sabihin, isa sa mga number na na-times natin ay 0. Okay? Now, let's apply that to our example, number 1. So, number 1, we have x squared minus 5x equals 0. Okay. Now, magpa-factoring tayo. Ibig sabihin, mag-iisip tayo ng term, okay, na or expression or number or variable na ita-times natin para lumabas yung nasa equation. So, halimbawa po, itong ating x squared minus 5x. So, ano ba ita-times natin para makakuha tayo ng product na x squared? Okay, kung ang nasa isip mo is x times x, you are correct. Then, next, ano naman ang ita-times natin para makuha yung product na 5x? Correct. Kung ang nasa isip mo ay 5 times x. Then, let's just copy the equal 0. Susunod na step natin dito is identify natin yung common factor. So, ang tawag po dito is GCF, no? Greatest common factor. So, ano ba yung magkatulad dun sa dalawa? So, sa first term na x times x, at saka second term na 5.x, 5 times x, ang magkapareho sa kanila is yung x. Right?
So, sila yung magkapares. So, after nating identify yung common factor, magsusulat na tayo ng parentheses equals 0. Ang nasa labas ng parentheses ay yung nabilugan natin. So, ano yung nabilugan natin? X. So, lalabas yung X. Next, ang maiiwan sa loob ng parentheses ay yung ating hindi nabilugan. So, sa pink, meron tayong X. And then, sa green, hindi tayo nabilugan na 5. Okay po? So, ito pong ating X na nasa labas, ito po yung ating GCF. At yan po ay first factor natin. Okay? At itong nasa loob naman ng parentheses, ito naman yung second factor natin. Now, ang next step, after nating mahiwalay, no, meron ng nasa labas at nasa loob ng parentheses, ay i-equate na natin yung first factor natin sa 0. At ganun din ang gagawin natin dito sa second factor natin. So, i-write natin itong x, first factor x, okay, i-equate na natin sa 0. So, x equals 0. And sa kabila naman, or, no, yung second factor natin, okay, kopyahin lang natin yung nasa loob ng parentheses, x minus 5, okay, at yan po ay i-equate din natin sa 0. So, dalawa po yung factors natin, no, yung x, this one, and then yung x minus 5, this one. So, bawat factor, again, kailangan i-equate natin sa 0. Okay po? Therefore, ito pong first factor natin na na-equate sa 0, ito na po yung ating first solution. So, the first solution, first value of x, possible value of x is 0. And sa kabila naman, since x minus 5 equals 0 pa ito, kailangan pa natin siyang isolve further. So, dahil, ito po ay nagawa na natin kahapon, no? So, ang gagawin lang natin dyan is, ito pong number na to, negative 5, is tatawid ulit ng bakod. So, x equals, so from negative, anong mangyayari sa kanya? Magiging positive. Very good. Positive 5. But, positive sign is no longer necessary to write. Okay? So, ito po yung ating second solutions. Second solutions, dami. Second solution. So, the solutions are x equals 0 or x is equal to 5. Okay po? Now, let's have the second example. Ganun ulit, i-factor natin, no, ang x squared. So, x times x, then plus, i-factor natin yung 2x, so that is 2 times x. And then, i-equate natin sa 0. Okay? So, next, very good. I-identify natin yung common factor nila. So, this time, yung x, at saka yung x ng pink, at saka x ng green. Sila yung magkatulad. Ano nang kasunod? Gagawa na tayo ng parentheses na naka-equal sa 0. Ano po yung isusulat natin sa labas? Tama, yung nabilugan natin, which is yung x. Okay? Ano pong isusulat natin sa loob? Yung hindi po natin nabilugan. So, meron tayong isang x sa pink. And then, meron tayong 2 sa green. Okay? Next, i-equate na ang bawat factor. So, ito yung first factor natin. Ito naman yung second factor natin. Okay? So, the first factor, i-equate na sa 0. At yung isang factor naman natin, i-equate ulit natin sa 0. Okay? Equals 0. Okay po. Next is solve. So, x equals 0 is already solved, and this is our first solution. On the other hand, we have x plus 2 equals 0. Patatawid din natin siya ng bakod. Si plus 2 to the other side. And that gives us x equals negative 2. Alright, so the solutions are 0 and negative 2. Or we can say also that the solutions are x equals 0 or x equals negative
2. So, syempre, hindi pwedeng ako lang. Practice tayo. Solve this by your own po. Pause the video and then i-play po pag ready na ang solutions. Okay? So, answer reveal na tayo since pinlay mo na to. So, first factors ng x squared is x times x. Factors ng 8x is 8 times x equals 0. So, I hope tama po kayo sa pag-factor nito. Next, i-factor naman, bilugan natin ang common factor ng pink at saka green terms natin. So, sa pink, ang katulad dyan is yung x. So, bilugan natin si x, bilugan natin yung x. Ano na pong kasunod niyan? After ma-identify yung GCF, pwede na tayong gumawa ng parentheses na naka-equal sa 0. Isusulat natin sa labas ng parentheses yung nabilugan. At isusulat naman natin sa loob yung naiwan. Na hindi nabilugan. Okay? So, let me just... Ayan. Okay? Next is, tama. I-equate na natin yung bawat factor sa 0. So, x equals 0 or x plus 8 equals 0. And the solutions are x equals 0 or x equals negative 8. Bakit po naging negative 8? Kasi po, itong positive 8 tatawid sa kabilang side, tatawid ng equal sign, kaya magiging negative 8 na siya. Okay, mag-change siya ng sign. So, the solutions are x equals 0 or x equals negative 8. So, dito na po natapos ang part 1 ng tutorial na to. Paki-play na lang po yung next part 2, para po sa iba pang examples natin. See ya!